Okay, so may trade ang PBA ngayong Biyernes kung saan nakuha na Magnolia at Shots ang rights ni Javi Gomez Tellano mula sa Terra Firma Jeep kapalit ni Jerica Anmisi at isang second round pick sa nalalapit na PBA Rookie Draft sa September 7. Inapprove ang trade na to ng PBA at si Javi GDL ay babalik dito sa ating liga matapos ang one season sa South Korea with Anyang Jun Kwangjiang. Actually, itong trade na to, narinig na rin natin to. And actually, si Javi GDL, nag-hint na rin siya na posibleng may team na nga na gustong kumuha sa kanya by way of a trade from Terra Firma. Ang Terra Firma ang last team ni Javi Gomez Tellano bago nga maglaro sa KBL. At matatanda natin nung 2024 Philippine Cup, isa sa mga susi bakit nag-quarterfinals ang Terra Firma Jeep. Kasama doon si Wami Chongson, Stephen Holt, Isaac Go, and Dre Kahilig. And after nga nun, lumipat siya sa KBL, as nabuwag na unti-unti nabuwag yung core nung lineup na yon. May mga napunta ng Ginebra, may napunta ng San Miguel. So, ngayon balik sa PBA si Javi Gomez Tellano, susubukan niyang matulungan itong Magnolia at Shots na mag-compete sa nalalapit na season under new coach Eli Tenorio. Actually, hindi lang yan yung mga moves na ginawa ng Magnolia. Last week yata or 2 weeks ago, nag-sign up si Paulo Taha from Northport as a free agent. So, nakikita na natin na yung Magnolia talagang nagkakaroon na ng mga bagong muka with a new coach and with new players na kasama dun sa core nung lineup over the past few years, like sila Mark Baroka, Paul Lee, and Ian Sanggalang among others. So, sa mga pamilyar sa laro ni Javi GDL, talagang malaking tulong to para sa Magnolia. Hindi lang din scoring ang mabibigay niya. Usually numbers niya across the board, may rebounds, assists, may steals. And yun nga, sa scoring, can shoot from the outside. Kaya mag-score ng 20 per game, the maximum, kahit siguro 25. But dito sa bago niyang team, hindi siya pressured siguro na mag-score ng ganun. All he has to do is yung makapag-contribute siya on a consistent level para yung Magnolia ma-retain nila yung kanilang competitiveness. Pero syempre, ang mga fans ng Magnolia, sawang-sawa na matawag na Interboys at they're hoping na with 1 GDL, yun nga, Paulo Taha, then Elite Norris new coach, mabago na yung takbo ng Magnolia at Shots. Yun nga lang ginibap nila si Jerica Anmisi na nitong past season, nagkaroon na ng niche dito sa Magnolia as a specialist sa 4-point shot. Actually, nung Governor's Cup, I believe, dito nakilala si Jerica Anmisi. Nagkaroon siya ng minuto. Naging solid contributor siya for Magnolia dahil nga rin dun sa consistent niya sa 4-point shot. Yun nga lang, nung tuloy-tuloy na yung season, naging inconsistent na rin yung minuto ni Jerica Anmisi. But with now with Terra Firma, susubukan ni Jerica Anmisi na ma-take advantage niya kung ano man yung opportunities na makukuha niya dito sa kanyang bagong tahanan, ika nga. And for Terra Firma, ito yung kanilang first move since in-announce sila, or actually PBA nag-announce na babalik sila for another season. Over the past few months,
may mausapan na bibilin sila ng Star Wars, then hindi natuloy, then bibilin sila ng Zamboanga Valientes, hindi sila natuloy. At ngayon, desidido daw ang Terra Firma na mag-put up ng isang solid lineup para sa season. Sila rin may-ari ng first pick sa September 7 draft. So, yun lang po. Again, Javi Gomez de Llano napunta sa Magnolia Chats in a trade na inapprove ng PBA. So, yun lang po. And thank you and we'll catch you up next time.